Ikaw ba'y naghahanap ng utangan online na nag-alok ng 10,000 pesos kahit na ikaw first timer borrower dito? Ayan, tamang-tama itong platform na ibabahagi ko sa inyo dahil dito meron akong tatlong OLAP platforms na i-share sa inyo na kung saan nga po ay nag-alok po ito ng 10,000 pesos kahit na ikaw ay first timer user dito. As long as na meron kang isang government valid ID, isang active cellphone number, ikaw ay 18 years old and above at Philippine citizen. Kaya naman huwag ka na muna mag-download dyan or huwag mo na muna itong install as long as na hindi mo pa mapapanood ang video na ito dahil dito nga po, ipapakita ko nga po sa inyo ang buong detalye kung paano nga ba manghiram dito at kung sadya nga bang actual na 10,000 pesos ang ipapahiram sa'yo dito at ano-ano yung mga reductions dito at kung kailan mo babayaran yung loan amount na in-approve sa'yo. Nang sa gayon dito pa lang, magkaroon ka na kaagad ng idea at malaman mo na yung sistema or yung kalakaran ng kanilang pagpapautang kung sadya nga ba na makakatulong ito sa'yo. Or dito pa lang, magkaroon ka na kaagad ng chance, mapag-isipan mo kung sadya nga ba na uutangan mo yung mga platform na ito or hindi. Bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Paalala na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po kayo ini-encourage na applyan nyo ito o hiraman nyo rito ng pera dahil dito nga po sa loob ng video na ito ay nagkaroon na muna ako ng thorough research or pagbabasa sa mga previews or sa mga groups na kung saan nga po may mga online lending platforms at may mga commentors na nag-feedback doon sa kanilang mga application or sa kanilang mga ULAP platforms na pagkakahiraman ng pera. At dito nga po ay pinag-combine ko or pinag-isa ko, pinagsama-sama ko yung mga feedback nila or yung mga comment ng mga borrowers nila dito. And at the same time, binalikan ko rin po yung mga previous platforms na na-review ko na rin. At dito nga po, na-trace ko rin na halos nga po, iisa lang din or may mga kaugnayan yung mga platform na ito sa isa't isa. Kaya nga po itong tatlong platform na ibabahagi ko sa inyo ay alam ko na magkakaroon din po kayo dito ng idea. Ma-analyze nyo rin kung sadya nga ba na baka kayo din ay nadaanan nyo na rin ito pero hindi nyo lang din po napapansin. At base na rin po doon sa personal kong pagre-research na pagtanto ko na may mga kaugnayan nga yung tatlong platform na ito sa isa't isa. So, unahin ko nga po dito si Pinoy Peso. Ito po si Pinoy Peso ay nag-alok po ng 10,000 pesos sa unang hiram mo pa lang dito. At ito rin po ay nag-o-offer ng multiple loans starting from 3,500 up to 10,500. At may mga chances ka pa nga po dito na ma-approve kung a-applyan mo nga po isa-isa yung mga VIP offers nila. And interest lang niya ay 25 pesos, account management fee 137, platform service fee 344, rest fee 344, and credit fee ay 550. So, dito nga lang po ay marami yung mga reductions ni Pinoy Peso dito. And within 7 days lang din ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung pera na nahiram mo. Ay hindi mo full na marireceive yung 10,000 pesos na ina-approve sa'yo. Dahil nga po, may mga previous borrowers na nag-comment na dito na hindi naman talaga sadya na 10,000 dinidisburse sa GCash account mo. Dahil nga po, depende po doon sa credit assessment nila sa application mo kung magkano yung i-approve or magkano yung i-disburse nila sa iyong GCash account. At dito rin po ay Pinoy Peso, once nga po na hindi ka dito makapagbayad on time, ay may mga harassment na po ito at sobrado nga po ito makapag-text blast at makapanakot sa kanila pong mga borrower once nga po na ma-overdue ka ng pagbabayad dito. At the worst pa dito ay may mga ahente po ito na expert na rin sa mga harassing, death threats pagdating sa kanila pong mga borrowers. Dahil nga po ina-access ng mga ahente na ito yung Facebook account mo at nagko-comment ka din daw po ito sa post mo. At pinaka-brutal nga po dito ay nagpapadala din ng email na may kasamang nude picture mo at pinatakot ka na ipopost nga daw sa social media. Kaya naman kung ikaw nga ay ma-offera ng 10,000 pesos ni Pinoy Peso, huwag ka na kaagad mag-expect na 10,000 nga yung ipapadala o i-approve sa'yo dahil karamihan nga po dito ay nag-prove na hindi nga po sadya na 10,000 ang sinesend dito sa'yo. Front lang or propaganda nila para po maakit or mainggan nyo yung mga borrower
nila na mag-apply sa platform nila. So next nga po dito ay si Piso Hair na nag-alok din po ng 10,000 pesos sa unang hiram mo dito. At same as, nag-offer din po ito ng multiple loans starting from 3,500 up to 10,500. And may mga chances ka nga dito na ma-applyan yung lahat ng VIP offer nila dito. And possible nga po, once nga po na maswerte ka dito, ay possible pa na ma-approve sa'yo yung lahat ng VIP offers nila at possible na pumasok pa sa GCash account mo. And the worst dito is kapag once nga po na naipasok daw sa GCash account mo yung mga loan approval na binigay sa'yo, within 7 days lang din ay kailangan mo na po agad na ibalik. At once nga na madelete pa dito ng pagbayad, may mga threats na po kaagad or may mga harassment na kaagad. And kagaya po ni Pinoy Peso, ito po si Piso Hair, ay meron din pong management fee na interest of 25 pesos, account management fee 137, platform service fee 344, risk fee 344, and credit fee ay 550. So hindi sila nagkaiba ni Pinoy Peso pagdating doon sa deductions. So, same as kung anong meron kay Pinoy Peso, ganoon din po dito kay Piso Hair. Once nga po na ma-approve ka dito, like for example 3,500, hindi mo full na ma-receive yung 3,500 dahil ang ipapadala nga lang daw sa'yo ay 2,100 pesos. Kaltas po nun ay management fee worth of 1,400. So, napakalaki na kaagad. And within 7 days lang din ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung pera. Or else, magkakaroon ka na kaagad dito ng text blast. May mga tawag na po ito mula sa kanilang mga ahente para po mag-follow up ng iyo pong repayment. Kaya naman, hindi ka na magtataka kung may mga pari-parehas po na mga format ng text messages nila na natatanggap ka mula kay Pinoy Peso or kay Piso Hair dahil nga po iisa lang din yung company na ginagamit nila or hinahawakan nila. Dahil dito, same format po sila na kanila pong pag-filling up ng application at same format din po sila doon sa kanila pong loan details at ganoon din po sa kanila pong management fee. Kung ano-ano yung mga deductions na binawas nila doon sa loan approval mo. And within 7 days lang din ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung nahiram mo dito ng pera. And third pa nga po dyan mga labs ko, I see More Gold. Meron na namang lumabas na bagong More Gold. Ganon din siya kay Pinoy Peso and then kay Piso Hair na nag-alok din po ng 10,000 sa unang hiram mo dito. As kahit ikaw ay first-timer user sa kanila. And dito nag-alok din po ito ng multiple loans, same as kay Pinoy Peso and then kay Piso Hair, starting from 3,500 up to 10,500 pesos. And maaari mo nga pong applyan yung mga VIP offers niya dito para po to have more chance na ma-approve. And same as kay Pinoy Peso at kay Piso Hair, hindi mo full na ma-receive yung amount dito. Kaya merong 25 pesos na interest, so account management fee 137, platform service fee 344, risk fee 344, at credit fee of 550. So wala nga talagang pinagkaiba mga labs ko. Same as kay Pinoy Peso, kay Piso Hair, and then kay More Gold. And then may mga nabasa din po ako na sabi nga po nila, sisters company nga daw po yung tatlo na ito. So, isa lamang din po yung platform na pinanghahawakan nila. Although magkakaiba-iba sila dito ng business name na ginagamit, pero isa nga lang din po yung company na pinapatakbo nila. So, ayun nga po mga labs ko. So, maging maingat na nga lang din po tayo at maging aware na nga lang din po tayo sa mga platform na napagkakahiraman natin ng pera dahil hindi nga natin nalalaman na yung nahihiraman pala natin ng pera ay ganun din sa isang platform na napagkautangan na natin. Kaya minsan mapapansin natin na nare-reject na tayo, na-fill na yung application natin dahil nga po nati-trace out nga nila na may credit standing tayo or may mga previous history tayo ng pangutang doon sa ibang platform na hindi natin alam na sister company na pala. So maging vigilant po tayo, maging keen observer pagdating po sa mga platform na napagkakahiraman po natin ng pera. Hindi po natin alintana, magkakapatid na pala o iisa na pala yung platform na hinihiraman natin ng pera. Kaya minsan, reject ka na o denied ka na, pero umaasa ka pa rin na maa-approve ka. At kaya naman kapag ikukumbine mo or pag sasama-samahin mo
yung mga text blast na natatanggap mo dahil nga po ay iisa na pala na pinanghahawakan nila. Sana nakatulong sa inyo. Kung hindi man, ay nagkaroon kayo ng idea about dito kay Pinoy Peso, kay Peso Hair, at kay More Golds. Iisa lang din po yung company na pinapatakbo nila. Dahil nga po, same po sila ng loan approval, pagdating doon sa loan details, same din po sila. At pagdating doon sa disbursement, halos magkakaparehas lang din. So, kayo na po mag-chat, aralin nyo na rin po, or magkaroon na rin po kayo ng self-research to prove with kung tama nga din po yung pagre-research ko na ito, para naman nagtutulungan lang din po tayo na pagtatagpi-tagpi natin para maging isa yung paniniwala po natin about dito sa mga OLA platforms na napagkakahiraman natin ng pera. Sana nakatulong sa inyo yung video na ito na ginawa ko about dito kay Pinoy Peso, kay Peso, and then kay More Gold. So, iisa lang din po sila. So, maging maingat na lang din po tayo sa pamimili po ng mga platforms na napagkakahiraman ng pera, dahil dito nga po pumapasok yung text blast, yung mga calls na ang dami-dami na pumapasok sa cellphone mo, dahil nga po magkakapatid pala yung mga platforms na napapasahan natin ng application natin. So, thank you for tuning in for ng mga lives ko. Sana nakatulong, nabibigyan kayo ng, naging aware kayo at nagkaroon kayo ng idea about dito sa magkakapatid na platforms na si Pinoy Peso, Peso Hair, at kay More Gold. So, same as may mga harassment po ito at may mga death threats po ito mula sa kanilang mga ahente once nga po na nadidelay ka po dito ng pagbabayad. Thank you for tuning in for ng mga lives ko. Marami pong salamat as always. God bless po. Bye-bye.